Sadyang napakaganda ng muka. Ang boses nila ay talaga namang nakahahalina, ngunit ang kalahati ng katawan nila ay katawan ng isda. Ganito isinalarawan ng mga tao ang mga sirena. Ngunit saan nga ba sila ay nagsimula? Totoo nga ba na mayroong mga sirena? Bago dumating ang mga Kastila, may naitala na nakakaibang kaganapan ang mga sinaunang Pilipino, lalo na ang mga Ilocano. Ito ay ang mga kakaibang nilalang na kanilang isinasalarawan na sa tubig ay naninirahan. Ayon sa kanilang kwento na tila ba may mga nilalang na sa mga mangingisda ay humihila at sa bangka nila ay sumisira. Lang dumating ang mga dayuhang mananakop at nalaman ang sinasabing mga kwento ng mga sinaunang mga Pilipino, saka nabigyan ito ng pangalan, Sirena. Ayon sa mga Kastila, ang nilalang na kanilang isinasalarawan. Ayon sa mga dayuhan na hindi na bago sa kanila ang mga kwentong ito dahil makailang beses na daw nila na ito ay naing kwento. Sinasabi na galit ang mga sirena sa mga tao, kaya naman sa oras na makakita sila ng barko, ito ay kanilang pinalulubog. Kasama sa kwento ng mga Kastila na kadalasan kalalakihan ang kanilang nagiging biktima. Ang mga sirena ay tinagurian din ng mga tagapagbantay ng karagatan. Ayon sa tala, nakasama nito ang mga dugong at iba pang nilalang sa karagatan upang ito ay kanilang maigi na maprotektahan. Sinasabi na ang mga boses ng mga sirena ay mayroong kapangyarihan upang makapangakit. Makailang beses na may ikinukwento ang mga nakaligtas sa isang malaking sakuna sa karagatan na bago lumubog ang barkong kanilang kinalululanan ay may boses silang narinig na tila ba napakaganda at ito ay tila ba kumakanta. Kasama sa alamat na nangunguha sila ng mga kalalakihan upang maging kapareha naman ng kanilang reyna na sirena. At dahil nga nasa ilalim na sila ng tila ba hipnotismo ng boses ng mga ito, wala na rin sa tamang katinuan ang kung sino mang ginoo ang matitipuhan nito. May mga alamat naman na minsan ay may isang ginoo ang totoong minahal ng isang sirena. Palihim na nagkikita ang dalawa. Sa katapusan ay kinuha ng sirena ang lalaki at sa pamamagitan naman ng luha nito nakamit ng ginoo ang walang hanggang buhay o sa madaling salita ay immortalidad. Kasama sa pagsama sa kaharian ng mga sirena ay ang babala na sa oras na marating at manirahan sa kanilang kaharian hindi na maaaring makabalik pa sa kalupaan. Ayon sa alamat na masasawi ang taong nanggaling sa kalaliman bago pa ito makatapak muli sa kalupaan. Sa kung ano man ang dahilan, hindi naman nailahad ng buo sa nasabing kwento. Kaya naman ang mga sinaunang mga Pilipino ay naniniwala na sa tuwing mayroong malaking sakuna sa karagatan ay ang mga sirena ang mayroong kinalaman. Ito ay dahil mayroon silang nasira sa karagatan o hindi naman kaya ay nalabag nila ang batas ng dagat. Kaya naman ang buhay nila ang dapat na maging kabayaran. Isa sa pinakakilalang sirena sa Pilipinas ay si Jezabel. Ngunit may mga kwento din naman na nagsasabi kung paanong nagsimula ang mga sirena. Hindi lamang dito sa Pilipinas mga katinagalog ko, kundi maging sa iba't ibang mga bansa. Kung hindi maging sa iba't ibang mga bansa. Isa dito ay ang kwento na pinamagatan na ang hagat na ang kwentong bayan naman nang nanggaling pa sa Guam. Ayon sa kwento na ng unang panahon, mayroong dalaga na ang pangalan ay Sirena. Sinasabi na ang pamilya nitong si Sirena ay naninirahan malapit sa ilog. Ang ilog namang ito ay saka dumadaloy sa malawak na karagatan. Sadyang napakahilig nitong si Sirena na maglaro sa tubig sa tuwing uutusan ito ng ina o ng kanyang lola na kumuha ng maiinom nila ay hindi agad ito bumabalik. Minsan ay muli itong inutusan ng ina na kumuha ng tubig sa ilog at ganon pa rin hindi ito agad na bumalik hanggang sa dumating ang galit na lola nito at siya naman na hinahanap nito. Sa galit ng lola ni Sirena ay nakapagbitaw ito ng sumpa para sa dalaga. Yaman din lamang na labis-labis ang hilig niya sa katubigan. Bakit hindi na lamang siya ay tubuan ng kaliskis at tuluyan na lang na maging isda? Nang marinig ng ina ni Sirena ang salita ng lola, agad itong sinabi sa ina na iwan mo naman ina ko para sa akin ang pinakamamahal kong parte
swerte ng anak ko na tao. Habang si Serena naman ay masayang lumalangoy sa ilog, dahan-dahang nagdikit ang mga paa nito at tinubuan ng kaliskis. Kalaunan, ito ay tuluyan na naging buntot. Dahil dito, hindi na makaalis pa si Serena sa tubig na kanyang pinaglulubugan. Ito ay upang makabalik sa kanyang pinakamamahal na mga magulang. Sa pag-aalala, hinanap siya ng kanyang lola at maging ng kanyang ina. Doon na pagtanto nito ang sumpang binitiwan niya para sa kanya. Sa pagsisisi ay pinilit ng lola na alisin ang sumpa niya. Ngunit huli na ang lahat at ito ay hindi na mababawi pa. Malungkot na sinambit ng dalaga sa kanyang sising-sisi na lola na, "Lola, alam kong galit ka nang binitiwan mo ang sumpa. Ngunit sana naman ay pinirusahan mo na lang ako sa ibang pamamaraan. Ako ngayon ay kaisa na sa katubigan. Sa aking kaanyuan, kailangan ko na tuluyan na lumisan. Tingnan mo ako maigi dahil ito na ang huli na masisilayan natin ang isa't isa." At kasabay ng malakas na pag-agos ng tubig, hindi na muling nagkita pa ang ina at ang lola nitong si Serena. Ganito ang sinabi nila kung paanong nagmula ang sirena sa bansa ng Guam. Ayon naman sa mga alamat na ang tangi lamang daw na paraan upang makahuli ng mga sirena ay kung ang lambat na gagamitin ay gawa sa buhok ng mga birheng dalaga. Mga katinagalog ko, naniniwala po ba kayo na mayroon pong totoong mga sirena? Kung oo o hindi ay ikwento po ninyo sa comment section sa ilalim. Ang pinakamagandang sagot po o kwento ay magkakamit po ng 100 Gcash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.